Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Second year ako noon sa kolehiyo nung nadurog ng sobra ang aking puso. Nangyari ito nung ako ay dumalo sa isang exhibit ng mga seniors sa aming universidad. Nagkataon nung mga panahong iyon, nakadisplay din ang gawa ng aking nobyo na senior din. Labis ang aking ngiti nung nagpunta ako sa gallery. Pagpasok ko, nakita ko kaagad ang magagandang art pieces na gawa ng mga estudyante. May mga litrato, mga larawang makukulay, may mga art pieces na gawa sa bakal, kahoy, clay at meron ding mga eskultura. Hanggang sa napansin ko, ang isa sa mga eskulturang rosas. Pero sa pinakagitna nito ay meron kang may kitang ibang disenyo na maihahalin tulad ko sa tahong. At ang nakalagay sa pamagat ay rosas. At ang description ay, ang rosas na ito ay palatandaan ko na nagbibigay saya sa aking puso at iyong mahalimuyak na amoy. Hindi ko mapigilang mapangiwi nang hindi ko sinasadyang marinig ang mga komento ng mga naroroon na binigyan nila ng ibang kahulugan ang mahalimuyak na amoy. Narinig ko na sinabi ng isang lalaki na, yung kanyang amoy rosas din kaya? Nang biglang may tumawag ng pangalan ko, Rose, at papalapit ito sa akin. Ako naman, hindi ko napigilang lumingon at nung oras na lumingon ako, dito ako nakarinig ng mga ngisi. Napagtanto ko kasi ng mga lalaking nagkataong tumitingin sa exhibit na ako ang tinutukoy ng lumikha ng sining na iyon. Batid kong binigyan nila ng ibang kahulugan ang nakalagay sa description kaya naman hindi ko mapigilang mapahiya. At ang mas nakakahiya pa dito dahil ang tumawag ng pangalan ko ay walang iba kundi ang kasalukuyan kong nobyo noon na siya din ang lumikha ng obrang iyon. Nung inakbayan niya na ako, hindi ako makalingon dahil pansin ko na pinag-uusapan ako ng mga naroroon na alam nila ako ang inspirasyon niya sa paglikha niyang iyon. Napakiramdam ko, ako ay nabastos. Hanggang sa napansin ko na lang ang sarili ko ay unti-unting lumalakad paatras. Tinanggal ang kanyang pagkakaakbay at hindi lumingon sa nobyo ko. Nagkita kaming muli nung matapos ang kanyang eksibisyon. At hindi ko mapigilang magalit sa kanyang ginawa. Inaasahan ko na siya ay hihingi ng paumanhin, ngunit siya pa ang galit dahil isa daw iyong sining at hindi iyon ang kahulugan. Hindi ko maiwasang mapaisip sa sarili ko dahil napaghalataang hindi niya ako nirespeto bilang isang babae. Natapakan ang pagkatao ko, lalong-lalo na ipinakita niya ang pagkabastos na iyon sa ibang mga tao. Kaya naman hindi ko masikmura at dito ako nakipaghiwalay sa kanya. Bigla siyang lumuhod at doon pa lang siya humingi ng tawad. Noong mga oras na iyon, batid kong ang kanyang paghingi ng tawad ay walang sinseridad. Kaya naman, hindi ko din ito tinanggap at pinutol na ang anumang ugnayan at relasyon naming dalawa. Hindi ko mapigilang maluha dahil sa kirot ng aking nararamdaman. Kaya naman, itinuon ko ang aking atensyon sa aking pag-aaral. Isa din akong mahilig sa sining. At ang kurso na kasalukuyan kong pinag-aaralan ay Fine Arts. Nakapaglikha ako ng mga eskultura ng mga babae na may patak na luha. Malungkot at may uka ang muka. Basag ang pisngi o dibdib na sumisimbolo na broken pieces. Ito din yung mga panahon na kakahiwalay ko pa lang sa senior boyfriend ko noon. Dahil durog ang puso, ito ang aking inspirasyon. At nakatanggap ako ng mataas na grado mula sa sugatan kong puso. Napinuri ang gawa ko dahil ramdam daw sa likhang iyon ang emosyon ko. Napangunahing sangkap sa paglikha ng sining. Noong araw na ding iyon, kasama akong lumabas kumain ng hapunan ng mga kaibigan at kaeskwela ko. At nung nagpaalam na kami sa isa't isa, papauwi na ako ng apartment na malapit sa universidad na pinapasukan ko sa Maynila. Naisipan kong pumasok sa isang maliit na bar at uminom ng serbesa bago ako umuwi ng bahay. Hindi ko mapigilang madama ang mangulila
lalo na ako lamang mag-isang nakatira doon. Simula nung nagkolehiyo ako, bumukod na ako sa poder ng aking ina. Sa kanya at sa tiya ko ako lumaki dahil si mama ay nabuntis sa akin. Ngunit hindi siya pinanagutan nito. Kaya naman ang karamay niya sa pagpapalaki sa akin ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa totoo lang, hindi ko alintana na dalawa ang aking ina. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ang aking tiya kaysa sa aking ina. Habang ako ay lumalaki, napansin ko na madalas merong karelasyon ng aking ina. Nasaksihan ko na ilang beses siyang umiiyak mula sa kanyang bigong pag-ibig. Madalas siyang makipag-date kaya naman madalas na ang mag-alaga sa akin ay ang aking tiya. Hindi lang iyan, naman ako din kay tiya ang pagiging magaling sa sining. At dahil pareho kaming may hilig, mas lalo akong nag-e-enjoy sa oras na kami ay magkasama. Samantalang ang aking totoong ina, madalas hindi ko mapigilang mainis sa kanya, lalo na kapag meron itong karelasyon dahil ang oras niya ay ibinubuhos niya rito kaysa sa akin. Marahil alam niyang handang tumulong si tiya o hindi kaya'y ayaw niya sa akin sa simula pa lang sapagkat marahil nakikita niya sa itsura ko ang lalaking umiwan sa kanya. Na ako ang nagpapaalala sa mapait niyang karanasang iyon. Kaya naman nung nagsimula akong magkolehiyo at pinayagang bumukod, hindi ko mapigilan ang labis na kaligayahan dahil hindi ko na makita ang mga lalaking nagiging mga karelasyon niya. Pero ang paninirahang mag-isa, may kaakibat na lungkot. Pagpasok ko sa nasabing bar na iyon, dumiretso akong umupo sa bar stool kung saan naroroon ang bartender at umorder ako ng isang draft beer. Napakalamig nito, kaya naman unang lago ko pa lang para akong napreskohan lalo na sa init ng panahon. Habang inuubos ko ang aking inumin, naalala ko na mayroong nakapaskil sa bulletin board hingil sa student exchange program. Magandang oportunidad iyon sa akin at makakatulong sa oras na maghahanap ako ng trabaho. Inilabas ko ang aking notepad at nagsulat ng mga kailangan kong gawin upang ako ay makapaghanda para sa nasabing program na iyon nang biglang may humawak sa balikat ko at sabay na patanong na sinabi ang Caitlin? Caitlin Jones? Mukhang napagkamalan ako nito sa isip ko. No, I'm not Caitlin. Sagot ko ng marahan. Sabay bigla niyang tinanggal ang kanyang kamay sa balikat ko at sumagot ng, "Ay sorry miss, napagkamalan kita. Akala ko kasi ikaw yung kikitain ko dito. Pasensya na talaga." Okay, no problem. Maigsi kong sagot. Pasensya na talaga sa abala para makabawi ako. I'll pay for your drinks. Tugon niya. At bago pa ako makatanggi, tinawag na niya ang bartender at binayaran ang draft beer na iniinom ko. Sorry miss, I'll go ahead. Ngiti niyang sambit at bago siya umalis, ako ay mabilis na nagpasalamat. Akalain mo yun? Napagkamalan pa akong kadate niya. Pero in fairness, may itsura siya. Sabi ko sa sarili ko. At nung naubos ko na yung draft beer na ininom ko, yung bartender nagdala pa ulit ng isa pang draft beer at sinabing kasama iyon sa binayaran. At syempre, minsan lang ang libre. Bakit ko tatanggihan ng grasya? Sabi ko sa sarili ko. Hindi ko mapigilang mapangiti at pabulong na sinabi sa sarili ko na, mukhang swerte ako ngayong gabi. 2 beer, ayos to . Subalit sa paglipas ng araw, hindi ko mapigilan na sumagi sa isip ko kung nagkataon lang nga ba o tadhana sapagkat sa isang kainan malapit sa aking universidad, nagkita kaming muli ng lalaki sa bar na napagkamalang ako ang kikitain niya. Ang reaksyon naming dalawa nung nagkita kaming muli, hindi ko maipaliwanag pero pareho kaming nagulat at nagsalita ng, "Oh?" Sabay natawa. "Hi, you again." The girl who is not Caitlin. Sambit niya ng pabiro, natawa sa sarili niyang biro sabay napakamot sa ulo. "Hello," maiksi kong sagot.
Gusto mo bang sabay na tayong kumain? Tanong niya. Sure, tugon ko. I'm Gerald, pakilala niya. Rose, maiksi kong sagot. Sa pagsabay naming kumain nung araw na iyon, natuklasan ko na siya ay nag-transfer sa universidad kung saan ako nag-aaral. Pareho kami ng kursong kinukuha at ang kanyang major ay industrial design. Hindi lang iyan, magkaedad at pareho din kami ng taon sa kolehiyo. At bago kami magkahiwalay, matapos naming dalawa na kumain, nagpalitan kami ng numero at inimbitahan niya ako na magpunta sa isang art gallery. At dahil interesado ako na mabisita ang nasabing gallery na iyon, kaya naman pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya. Nung araw na dumating ang aming muling pagkikita, hindi pa ako nakakapasok sa pintuan ng gallery na iyon, pero ang malambot na musika na aking naririnig habang may mga eleganteng ugong na nag-uusap na bumabalot sa nasabing lugar ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan dahil alam kong ang mga taong naroroon ay katulad ko ding mahilig sa sining. At nung pagpasok ko sa loob, ang mahinang bulong-bulungan sa kanilang mga kasamahan upang ipahayag ang kanilang opinyon o kritiko sa bawat obrang kanilang pinagmamasdan na may halong emosyon mula sa ekspresyon ng kanilang muka ay nakakataba ng puso dahil naipapakita nila ang kani-kanilang paghanga na isa sa mga nais o gustong marinig ng mga alagad ng sining. Hanggang napansin ko si Gerald, nakatayo at pinagmamasdan ang isang larawang mula sa watercolor. Hindi ko mapigilan siya ay pagmasdan dahil sa kanyang postura. Magandang kasuotan na umaalingasaw ang kanyang kaakit-akit na karisma. Sa aking pagtitig, mas lalong lumutang ang kanyang malaadan na muka. Matangos ang ilong, matangkad, malinis ang gupit ng buhok, at may suot na pilak na pulseras sa kanyang kanang galang-galangan at ang kamay nakapasok sa bulsa ng pantalon. Kahit na meron akong ilang metro ang layo mula sa kanya, hindi lang napansin ko ang kanyang aura, maging ang sarili ko. Napansin ko na ako ay nakangiti na tila ba nung mga sandaling iyon, ako ay nahumaling sa kanya. Tingnan mo ang hagod nitong obra maestra. Bigla niyang sambit, sabay lumingon sa akin. At nung magtagpo ang aming mga tingin, tila ba ang kanyang mga mata ay may sumasayaw na mapaglarong kislap. Ha? Paano niya nalaman na nandoon na ako sa likod niya? Biglang pumasok na tanong sa isip ko at ikinalma ko ang sarili ko at sumagot ng, "Oh, oo nga. Hindi ko man matukoy ng eksakto pero yung artist nito tila ba meron siyang paraan tungkol sa pagkuha ng damdamin dahil hindi ko din mapigilan na maakit at titigan ito ng matagal. Isa nga itong magandang obrang nakita ko sa gallery na to. Marahan kong paliwanag. Sa totoo lang, kung ako ay magsasabi ng totoo, ang komentong sinabi ko ay para iyon kay Gerald. Na ginamit ko lamang dahilan ang larawang nakasabit sa dingding upang hindi ako mahalata na naiilang at mahalatang meron akong crush sa kanya. Matapos kong sabihin ang sagot ko hinggil sa kanyang tanong, lumapit siya sa akin, tinitigan ako at bahagyang inilapit ang kanyang mukha sa akin at ngumiti. Haha, pareho tayo ng iniisip pero ang pagkakaiba lang ay ikaw Rose ay isang living work of art na mas gusto kong titigan kaysa sa obrang ito. Wika niya. Hala siya, nagpapakyut. Bakit ako natutuwa? Sa isip-isip ko. Pero kailangan ko pa ring umasta ng maayos. Ang smooth ah. Mukhang madalas mong hugot yan ah. Sagot ko at hindi ko mapigilang tumawa, kaya siya ay tumawa din. At nagsimula kaming dalawa na tingnan ang mga obra sa nasabing galleryng iyon. O eto, speaking of damdamin, ano sa tingin mo ang painting na ito? Tanong niyang muli. Tiningnan ko ng ilang minuto ang nasabing painting bago ako sumagot ng, para sa akin,
Isa siyang ipo-ipo ng kombinasyon ng marubdob at pithaya. Nadadama ko na may koneksyon pero meron ding hindi sinasabing pagmimithi o pananabig. Wow, maikli niyang sagot. At napatango marahil siya ay napahanga ko sa aking sagot. Sabay bigla siyang nagsalita malapit sa aking tainga na parang hanging nakakakiliti. May paraan ka sa mga salita. Sa tingin ko, inilarawan mo lang yata ang nararamdaman ko kapag ako ay nakatagpo ng isang taong gaya mo na nakakaintriga. Talaga? Maiksi kong sagot. Ayan na naman siya. Hindi salitang talaga ang nais kong isagot pero walang ibang salita ang lumalabas sa bibig ko kasi kiniliti niya hindi lang tainga ko kundi pati buong katawan ko. Suwabing-suwabe yung mga kilos niyang landi na marahil ito ang paraan niya upang ako ay mapasailalim sa kanyang salamangka. Sa isip-isip ko, oo, mas interesado pa ako sa pag-decode ng sining ng puso. Sa puso mo perhaps? Ngumiti siya ng may kasamang smolder face na ekspresyon ng kanyang muka. Smooth. You're quite the charmer, eh? Tugon ko na may kasamang intriga. Guilty as charged. Pero yan ay dahil hindi pa ako nakakatagpo o nakakakilalang kasing kabihag-bihag mo. Pakyut niyang wika sabay kumindat. Yung araw na iyon, hindi ko inaasahan na ang puso ko ay matutuwa at kinikilig ng sobra-sobra. Hanggang sa ito na ang pagsisimula ng mas lumalim ang kanyang malanding pagbibiro at hindi ko maiwasan pang maakit sa kanyang magnetikong aura o alindog na taglay ni Gerald. At ang kanyang mga kilos na ito ay dahan-dahan na akong hinila upang sumunod sa sayaw ng kanyang gayuma. Sa paglipas ng panahon, kahit na walang label o etiketa ang aming relasyon bilang magkasintahan, pero kami ay nagkikita. Sabay na kumakain, magkahawak ang kamay, magkayakap na masasabi kong isa sa klase ng halimbawa ng intimate relationship. Ang relasyon namin ni Gerald, na tumagal ang maganda at maayos na relasyong ito hanggang sa kami ay makatapos ng pag-aaral. Nung bago-bago pa lang ang aming mutual understanding, napansin ko na siya ay lapiti ng mga babae. Friendly at hindi lang yan, likas din sa kanya o tila ba. Natural ang mga gesture or kilos niya na kapag may ibang babae na humingi ng tulong niya o nakisuyo, gaya ng pag-abot ng libro, ay hahawakan niya hindi lamang ang libro, pati ang kamay nito ng bahagya. Meron din akong nasasaksihan minsan na dumadaplis ang kanyang mga daliri sa katawan ng mga babae, gaya ng pagtapik ng marahan sa balikat, sa ulo, o ang pagpapakyut niya, na madalas kong kinaiinisan dahil hindi ko mapigilang magselos. Napansin niya ito at sinabing ganoon lang daw siya at nakaugalian na niya. Pero nangako siya na sisikapin niyang magbago para sa akin upang hindi ito pagsimula ng aming away. Nakitaan ko naman siya ng pagbabago pero meron pa ring pagkakataon na siya ay pumapalya kaya naman kahit na nasasaktan ako, umaasa ako na tuluyan siyang magbabago. Isa pa, pinagkakatiwalaan ko siya at malaki ang kumpiyansa ko na isa siya sa mga matitinong lalaki. Paminsan-minsan sa aking pagmumuni-muni, hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa aking palagay, si Gerald ay isang perpektong lalaki para sa akin. Marahil sa dulo ng isipan ko, nais kong makita ang mga reaksyon ng ibang mga kababaihan sa tuwing magkahawak kami ng kamay. Ang kanyang tangkad at magandang itsura ay tiyak kong ikaw ay mapapalingon at kung minsan, hindi mo maiwasang mapahanga. Hanggang isang araw, meron akong nakitang isang babae na nakatayo sa harap ng gate ng apartment na tinutuluyan ko. Sakto paglabas ko, tinanong niya kung ang pangalan ko ay Rose at sumagot ako ng oo. Ah, ikaw pala yung palagi niyang kinukwento. Nakakatawa ang tadhana, no? Biruin mo, sumakto pa sa tattoo niya sa braso ang pangalan mo. Dagdag niya, tattoo sa braso? Sa isip ko. Teka, huwag mong sabihin si Gerald ang tinutukoy mo. Pagtataka kong tanong sa kanya.
May iba ka pa bang kakilalang may tattoo na rose sa braso? Sarkastiko nitong sagot. Anong gusto mong palabasin? Naiirita kong sagot. Ako lang naman ang fiancé niya. Sagot nito. Nagpapatawa ka? Pangaasar kong sagot. Hindi. Almost 3 years na kaming engaged. Nakatira lang ako sa US dahil doon ko ipinanganak ang anak namin. Sagot nito. Hindi ko makuhang sumagot at nagsalita siyang muli. If I were you, I will not make myself pathetic. Nakangisi niyang sambit at saka umalis. Bumalik ako sa loob ng apartment imbes na pumasok sa trabaho. Hanggang ilang saglit pa, nakita ko si Gerald na hinihingal na parang tumakbo ito. Teka, sa itsura niyang pagmamadali, mukhang alam na niya ang nangyari, na alam ko ang totoo. Sa isip-isip ko, Rose, let me explain, sambit niya. Sabi na nga ba? Ayaw ko na sanang paniwalaan yung babae pero mukhang totoo ang sinasabi niya. Dahil hindi naman tatakbo at magpapaliwanag si Gerald kung wala naman ito. Na pinatunayan niya lang na pinaikot niya ako sa kanyang palad na isa akong uto-uto. Ngayon, malinaw na ang lahat kung bakit walang label ang aming relasyon. Na tamang mutual understanding para sa kanya. Mga pangungusap na naglalaro sa isipan ko. I have heard enough. You don't have to explain. Please go. Sambit ko ng marahan. Sinubukan niya akong lapitan pero ako ay umatras. Sinabi niyang ex-fiancé niya iyon pero ayaw kong makinig dahil hindi siya naging tapat sa akin lalong-lalo na siya ay may anak. Sa pagkakataong ito, mas masakit ang kirot ng puso ko. Please go. Leave me alone. Sambit kong muli nang umiiyak. Marahil yung mga napapansin ko noon, red flags na ito, hindi ko lamang ito pinansin dahil mas pinairal ko ang aking puso. Na mas gusto kong patuloy na maramdaman ang saya at hindi ako nag-ingat. Na ang akala ko, perpekto siya. Ngunit isa akong hangal sa pag-aakalang merong perpektong tao na gaya niya. Paano ito nangyari? Bulong ko sa sarili ko habang nakikita ko ang mga gamit niya sa apartment ko. Alam ko na ang pakiramdam ng aking ina sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak. Tunay ngang napakasakit. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili ko na tinawagan ng aking ina at sa kanya umiyak. Anak nga kita, ibinigay mo ng buo at sobra ang puso mo na hindi mo namamalayan na nawala ka na sa proseso. Pero sa pamamagitan din nito tayo ay natututo at darating din ang panahon na anumang bitak, sugat o hina ng damdamin mo ay maghihilom din. Iiyak mo lang yan. At kapag tuyo at wala ka nang mailuha, senyales na ito upang bumangon kang muli. Mahal na mahal kita anak, wika niya sa kabilang linya. Thanks ma, marahan kong sambit. Merong katuturan ang sinabi ni mama. Ang kirot at sakit ay kalaunan maghihilom o mawawala din. Ngunit magiiwan ito ng aral na mananatiling nakaukit sa tapiserya ng aking kwento. Matututunan ko din na ang pag-ibig ay hindi lamang limitado para sa babae at lalaki, kundi ang klase ng pag-ibig na magpapatuloy ng isang paglalakbay ng pagmamahal sa sarili. At ito ang gagamitin kong sandata sa aking determinasyon na pagsimula sa landas ng pagtuklas sa sarili at paghihilom. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Leticia Lantiwen, Elise Wong, Vicky Abot,